Hello, good morning po sa inyong lahat. Dito naman tayo sa Morning Devotion. Sama-sama nating pagbulay-bulaya ng salita ng Diyos. Si Jesus ang kasama sa ating buhay. Manood, makinig, isa puso ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at nang maranasan ang kanyang pagpapala. Our topic today is about Jeremiah. Ako po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne, and to His own His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, Lord. Hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne, and to His home His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ko po ay dumadalangin sa iyo, Lord, na Ikaw ang pumatubay sa iyong abang lingkod sa umagang ito at buksan mo ang puso, isipan ng mga nanonood, nakikinig, upang sa gayon ang iyong mga salita
ay tumimo sa puso at isipan nila at patuloy nilang magagamit sa kanilang buhay ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng Christian Education Month. We define Christian education as an educational process in which God works through His committed teachers, biblical methods and truthful curriculum, materials to build disciples with a biblical worldview, character, and skills necessary to fulfill God's calling and live to His glory. So, pag-aralan po natin ang pagiging leader sa paghahatid ng mabuting balita ngayong umaga. By the way, brothers and sisters, what was Jeremiah's main message? As a prophet, Jeremiah pronounced God's judgment upon the people of his time for their wickedness. He was concerned especially with false and insincere worship and failure to trust Yahweh in national affairs. He denounced social injustices, but not so much as some previous prophets such as Amos and Micah. Si Jeremias ay isa sa higit na kilalang propeta sa lumang tipan ng Biblia. Tinawag siya ng Diyos sa tungkulin ng pagkapropeta habang nasa kabataan pa noong mga 650 BCE hanggang 570 BCE, panahon ng ika-13 paghahari ni Hosias. Walang duda na si Jeremias na sa 17 taong gulang pa lamang nang tawagin ng Diyos ay nanlumo dahil sa magaganap sa kanyang bayan at pinakiusap niya na sila ay makinig. Kilala siya bilang ang nananaghoy na propeta o tinatawag na the weeping prophet. Dahil lumuha siya sa sobrang kalungkutan, hindi lamang dahil alam niya kung ano ang mangyayari, kundi dahil sa kahit ano ang kanyang gawing pangangaral ay ayaw makinig ng mga tao. Gayunman, hindi siya nakatagpo ng kaaliwan mula sa tao. Pinagbawalan siya ng Diyos na mag-asawa o magkaroon ng mga anak at iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya bukod sa kahirapang dulot ng kaalaman tungkol sa nalalapit na paghatol ng Diyos, nakaranas din siya ng sobrang kalungkutan dahil sa kanyang sitwasyon. Alam ng Diyos na ito ang pinakamaganda para kay Jeremias dahil sinabi niya dito ang nakapanghihilakbot na magaganap sa madaling panahon na ang mga sanggol, mga bata at maging mga matatanda ay mamamatay sa kalunos-lunos na paraan. Ano pat hindi magawang ilibing ang kanilang mga bangkay, ang kanilang mga laman ay kakainin ng mga ibon. Malinaw na napakatigas na ng puso ng mga Israelita dahil sa nakamamanhid na epekto ng kasalanan. Ano pat hindi na sila naniniwala sa Diyos o natatakot man sa Kanya. Nag-aral si Jeremias sa loob ng 40 years at ni minsan ay hindi siya nagtagumpay na baguhin o palambutin ang puso at isip ng kanyang bayan na sumasamba sa Diyos-Diyosan at matitigas ang ulo. Nagtagumpay kahit paano ang ibang mga propeta ng Diyos kahit sa sandaling panahon. Ngunit hindi si Jeremias. Parang nagsasalita siya sa pader. Gayunpaman, hindi nasayang ang kanyang pangangaral. Ang kanyang mga salita ay gaya ng perlas na itinapon sa mga baboy at hinahatulan ang bawat taong nakarinig sa kanila at tumatangging dinggin ang kanyang babala.
Sinubukan ni Jeremias na maunawaan ng mga tao na ang kanilang problema ay kawalan ng pananampalataya, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, maging ang kawalan nila ng takot sa Kanya na siyang dahilan ng kanilang pagwawalang bahala sa Kanya. Napakadali na mahulog sa huwad na katiyakan, lalo na kung ang atensyon ay hindi nakatuon sa Diyos. Gaya ng maraming bansa ngayon, ang bansang Israel ay tumigil na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay at pinalitan ang tunay na Diyos na mga Diyos-Diyosan, mga huwad na Diyos na hindi sila uusigin at hahatulan sa kanilang kasalanan. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Ehipto, gumawa ng mga himala sa kanilang harapan at hinati pa ang tubig ng dagat para sa kanila. Sa kabila ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, bumalik sila sa kanilang makasalanang pamumuhay na kanilang natutunan sa Ehipto. At namanata pa sa huwad na reyna ng langit at gumawa ng iba pang mga ritual at seremonya na bahagi ng kultura at relihiyon ng Ehipto. Sa huli, binigay sila ng Diyos sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at sinabi, kayo ang inyong mga asawang babae nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming ipinangako, magsusunog kami ng mga handog sa reyna ng kalangitan at mag-aalay ng handog na alak sa Kanya. Pinatunayan ninyo at tuparin, tinupad ninyo ang mga pangako. God sends Jeremiah into the temple to proclaim this message. Ang sabi niya, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat ng mga taga-Huda na dumadaan sa mga pintuang ito upang sumamba sa Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Baguhin mo ang iyong mga lakad, ang inyong mga gawa, at hayaan kitang manirahan sa lugar na ito. Meaning, brothers and sisters, reform your ways and actions, and I will let you live in this place. Jeremiah criticized the people of Judah for failing to care for others who could not offer some economic benefit in return, including orphans and the needy, aliens, widows, and innocents. Brothers and sisters, alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ang gustong magkaroon ng pagbabago sa kanilang sarili. Ang iba ay sa karakter o pag-uugali. Ang iba naman ay gustong baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Lahat ng ito ay ginagawa ng mga tao base sa pagbabago ng kanilang isipan, pagpapasyahan. Ngunit ang mga Israelitang ito ay ayaw makinig sa pangaral ni Jeremias, kahit siya ay umiiyak na sa pangangaral. Naging manhid ang kanilang puso. Marahil ay nanay sila sa marangyang buhay. You know, brothers and sisters, in these modern days, many people strive all their lives for more and more money, for the financial wealth that brings them cars, villas, boats, and power. But at the latest, when they have reached this level of prosperity, most people are surprised to discover that money is not everything, and that there are more important things, no other than God. Ang bawat lingkod ng Diyos ay dapat ding magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay at karakter. Subalit ang pagbabago ito ay hindi nagmumula sa ating mga sariling kaisipan, kundi ayon sa pagbabago at kagustuhan ng Diyos. Kung ang pagbabago ay base sa kalooban ng Diyos, makatitiyak tayo na ito ay mabuting pagbabago. Each life is truly a gift from God. We can honor His gift by
choosing our own lives as well as respecting and valuing the lives of others. We are precious in His sight, and by trusting Him and being diligent in our choices, we can share light and truth with the world around us. Like Jeremiah, never stop preaching the Word of God even in the midst of uncertainty. Stand firm in our faith. God will never leave you nor forsake you. Praise the Lord. At nawa pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Amen. By the way, shout out sa lahat ng may mga birthday at nagdaraos ng kanilang wedding anniversary. This day, pagpalain kayo, tingatan kayo ng Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa ang mga nanood at kinig ay nagkaroon ng pagpapala sa kanilang buhay sa mamamagitan ni Jeremias, na siyang tunay na leader na nagdadala ng balita o Panginoon sa kanyang kapanahunan. Pagpalain na tingatan mo rin, O Lord, ang nagdaraos ng birthdays, gayon din ng mga wedding anniversaries, at nawa ay palawigin pa ang kanilang buhay at gamitin sila sa paglilingkod sa ating lipunan. In Jesus' name we pray, Amen. Yan mga kapatid, naisa puso natin ang buhay ni Jeremiah this morning. Patuloy tayong manalangin, sumamba sa Diyos na buhay at ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Ito po ang inyong morning devotion leader, Pastor Sunny De La Peña, na nagsasabing, I love you all. Pagpalain po kayo ng buong may kapal. Amen.